Mga kapatid, pagninilayan po natin ngayon kung ano ang kahulugan ng Kwaresma sa paghihirap at sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At napaka-symbolical po ng 40. Ang mga Israelita po ay naglakbay in the desert for 40 years kung saan nila naramdaman ang dakilang pag-ibig ng Diyos, pag-aalaga ng Diyos sa kanila, na kung saan sila napapunta sa disyerto hanggang sila makarating sa lupang pangako. It symbolizes spiritual preparation. Pangalawa, kahit ang Panginoon, dumaan din ng spiritual preparation. Remember, ang Panginoon 40 araw at gabi na tinutokso ng demonyo sa ilang. Pero hindi nagtagumpay ang demonyo sapagkat nanaig sa Panginoon ang kanyang pananampalataya, ang kanyang kasunuran sa Ama, at ang kanyang misyon ang mas umangat. Kaya naman kung titingnan natin yung Kwaresma ay magsisimula po yan ng Ash Wednesday. Ang isa pong maaring katanungan natin ay bakit po ba tayo nagpapaabo tuwing Ash Wednesday? Una po, ito po ay isang tanda ng pagsisisi, sign of contrition. Natandaan po ninyo si Haring David, nagkasala siya, nakita niya si Bathsheba taking a bath, ay sexy. So, sabi niya, akin yan. Pinapatay niya at pinatukhang yung asawa ni Bathsheba at kinuha niya si Bathsheba, ginawang asawa. At sinabihan siya ng propeta Nathan, mali ang ginawa mo. Kaya anong ginawa ni Haring David? Naglagay siya ng abo sa kanyang ulo at siya ay nagsisi. Kaya naman, hindi siya napatawan ng kaparusahan kundi ang kanyang susunod na lahi. Kaya it is a sign of contrition and renewal. Pangalawa, bakit po abo? Sapagkat ang abo po is a sign of the end of our life. Lahat po tayo mamamatay. Lahat po ay may katapusan. Kaya nung unang panahon, ang maririnig po nating formula ay tao, ikaw ay alikabok at babalik ka din sa alikabok. Ang haba. Kaya naman, nung una po ako naglagay noon, humingi na po ako ng tulong. Naalala ko noon sa katedral, doon sa isang brother. Nalimutan ko sabihin ang formula. Every yung sabi po nung brother ay, paglalagay sa noo, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Sabi ko, brother, sandali lang. Huwag kang nananakot. Brother, hindi ako nananakot. Yung formula natin, napakahaba. Anong oras tayo matatapos? Yun din naman ang kahulugan. Tao, alikabok, babalik ka sa alikabok. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. Aba, oo nga, ano. Kaya bumalik din po ako. Sabi ko, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Aba, yung lola, nagalit sa akin. Mas mauna ka, father. Mamamatay ka. Pero mga kapatid, no, kidding aside, yun po talaga ang kahulugan nun, na may katapusan po ang mundo. Mamamatay ka rin. At sana nga, bago natin sapitin yung kamatayan, ay handa na po tayo at tayo po ay nakapagsisi na at nakapagpanibago. Kaya yung abo is a sign of the end of our life. At ano po ang panahong ito? It is a time for us to meditate on the Paschal mystery of Christ, the passion, death, and resurrection of the Lord. At gugunitain natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. It is a time for abstinence and fasting. Bakit ko ba nagpa-fasting? Well, kung titingnan po natin sa wika pong Latin, ang Kwaresma po ay nanggaling sa salitang tessere, to soften one's heart. Kaya naman palalambutin ang puso at isang pamamaraan ay sa pamagitan ng fasting. And why do we need to fast? Number one, to show that God is the most important consideration in our life, more than food, more than anything else in the world. Pangalawa, to grow in the love for God, kailangan nating mag-fasting. Pangatlo, to correct something that is not so good in our personality, to deliver us from vices and habitual sins. Pang-apat, to become attuned to the power and to the promptings of the Holy Spirit. At panglima, it is not only good for the soul but good for the body, sapagat ito'y therapy para na rin sa ating katawan. Kaya nga po yung fasting po ay 2 half meals and 1 full meal. At yan po ay ginagawa tuwing Ash Wednesday and Good Friday. Ngayon, ang abstinence naman po is to abstain from eating meat na ginagawa natin all Fridays of Lent. At yun po ang dahilan ay kung anumang malilikom sa pagbili natin ng isda at hindi tayo bumili ng karne na mas mahal, ay ibibigay natin sa mga
maghihirap. When you talk about fasting, fasting is not only fasting only of the stomach, but also can be fasting of the heart, fasting of the emotion, fasting of the senses, at marami pang iba. Kaya naman, ito pong panahon ng Kwaresma is a time to reconnect our life. First, to reconnect our life with God, and that is through prayer. Panahon para tayong magdasal, magnilay, at damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, it is a time for us to reconnect with ourselves through fasting and abstinence. Na tayo ay magbigay ng sakripisyo man lang sa pagkain at sa ating mga pumapasok sa ating katawan. It is a time for us also to reconnect with others through almsgiving. Panahon po para tayo magbigay din ng tulong sa ating kapwa sa pamagitan ng kawang gawa. Kaya naman napakahalaga po ng fasting na ito at napakahalaga ng abstinence na to reconnect to ourselves and to connect with others is itong ating ginagawang kawang gawa. Pero ang pinakamahalaga po siguro ay lagi tayong handang magsakripisyo. It is a time for us not only for fasting and abstinence, it is also a time for sacrifice. Anumang maliit o malaking sakripisyo can make us become closer to God. Kaya ngayong salitang sacrifice, it means sacre facere, to make things sacred. Kaya pag tayo'y nagsasakripisyo, gumagawa tayo ng mga bagay na banal. Kaya lalagyan tayo ng abo sa Ash Wednesday at sasabihin sa iyo, repent and believe in the gospel. It is an occasion for us to return to the Lord, to renew our life, and to meditate on the great love of God na nagdala sa Kanya sa Kalbaryo at nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Kaya mga kapatid, sa panahon po ng Kwaresmang ito'y umuulan ng maraming mga biyaya. Kaya kung umuulan ng maraming mga biyaya, dapat nasa tama tayong disposisyon. At anong pinakamagandang disposisyon? We must be in the state of grace. Magkumpisal po tayo. At tumanggap tayo ng komunyon at magsakripisyo, magkawang gawa, mag-prayer and fasting, at yan nga ang sinasabi ni St. John Chrysostom, greater things are happening during the most holy times of the year, the Lenten season. Kaya sa araw pong ito, inanyayaan ko po kayo, patuloy nating pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagdala sa Kanya sa Kalbaryo at nagdala sa atin sa buhay na walang hanggan.